Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga ka-coffee natin. May magandang balita po tayo, no? Iba talaga ang karisma ni Pangulong Bongbong Marcos. Good news ito. Bagamat hindi pa man tapos itong krisis natin sa langis, kahit papano nakakakita po tayo ng liwanag. Matindi po ang tiwala ng gobyerno ng Iran. Again ng gobyerno ng Iran sa Pilipinas. Kaya nagiging effective po itong friends to all, enemy to none style o foreign policy ng ating presidente. Hindi porket kaalyado natin ang Amerika, puputulin natin ang ating ugnayan sa Iran. Ito rin yung sinabi ko sa inyo noon, ka-coffee, no? Na kakaalyado natin ang Iran. Hindi natin kaaway ang Iran dahil kakampi natin ang Estados Unidos. Yun yung punto natin doon Kasi di ba doon may pinakalat na fake news. Ito mga dilis at ang fake news nila, bobombahin daw po ang Pilipinas. Pauulanan daw po ng missiles ang Pilipinas dahil meron daw pong mga US military bases dito sa Pilipinas. At ipinaliwanag na po natin yan noon kung bakit hindi yan mangyayari. Dahil maganda po yung ating bilateral relations. Maganda po yung ugnayan ng Pilipinas at ng Iran. At pinatunayan po ng breaking news na ito kung gaano katibay ang ugnayan ng Iran at ng Pilipinas, which is this is very favorable to the Filipino people, lalo na po malaki yung epekto nitong krisis sa langis. Ano ba yung tinutukoy ko dito, ka-coffee? Breaking news ito, like 10 minutes or 20 minutes ago lang po. Sabi sa bilyonaryo, breaking news, Iran allows passage of Philippine-flagged vessels through Strait of Hormuz. Sa Tagalog po, pinapayagan po ng gobyerno ng Iran ang pagdaan ng mga barko ng Pilipinas at ang mga barko na papunta sa Pilipinas. Yung mga barko ng Pilipinas, Philippine flag vessels, yung may mga nakataas po, bawat barko may mga nakataas po yung bandila, di ba? May mga permiso yan, no? Hindi lahat ng bansa na ina-allow dyan sa Strait of Hormuz. Yung Strait of Hormuz, kung matatandaan ninyo, ka-coffee, bahagyang natigil, actually limited lang yung operasyon nito dahil syempre baka mapagkamalan ka, bobombahin ka ng Iran, so sayang yung kargada mo at sayang yung buhay, sayang yung barko. So yung tayo, heavily nag-i-import tayo o umaangkat po tayo ng gasolina, ng langis, ng crudo, ng petroleum products, no, mula dyan sa Middle East. Idinadaan po yan ng Strait of Hormuz. Ito pong Strait of Hormuz, passage yan, daanan yan, ka-coffee, parang karagatan yan. Strait ang tawag natin dyan, may mga categories kasi yan, no. Yang karagatan na yan, kontrolado ng gobyerno ng Iran. So kung ikaw halimbawa, kaaway ka ng Iran, bakit kita padadaanin? Kami ang may control dito. Di ba? Ang tendency, dahil yung inaangkatan natin ng langis, hindi naman lahat kakampi ng Iran Hindi dumadaan dyan. Yung iba, hindi talaga makadaan. Yung iba, ayaw talaga dumaan. Kasi mamaya mapagkamalan sila, misidentified sila, di ba? Mabomba sila. Ang tendency, nagmamahal ng presyo ng gasolina, ng crudo kasi umiikot pa yung iba totally hindi na nagbibiyahe. At kinakailangan natin umangkat ng langis, crudo, petroleum products mula sa ibang bansa, halimbawa sa Russia. 'Di ba? So mas mahal. Anong ibig sabihin nito, ka-coffee? Dahil papayagan na po ang gobyerno ng Pilipinas. Anong ibig sabihin yan? Stability po ng supply. That's the first reason bakit kinakailangan merong stability of supply. Kasi kapag natigil po yung supply ng gasolina, supply ng diesel, apektado heavily, no? Matindi po yung epekto sa ekonomiya natin. Talagang mabubutasan tayo. 'Di ba? Aaray talaga yung ekonomiya natin. Baka may mga kumpanya na magsara, lalo na po yung mga highly dependent sa gasolina na mga kumpanya, yung mga kanilang mga makina, gasolina yung ginagamit, crude yung ginagamit, baka magsara sa sobrang mahal. 'Di ba? Tayo mismo, mga nakamotor, nakakotse, pag hindi sapat yung supply, baka hindi na makapasok sa trabaho, di ba? Gaya ng mga nangyayari sa mga jeepney driver, hindi na sila mamamasada kasi lugi sila. Sa mga tricycle drivers, apektado po yan. Damay-damay na po yan. Yung ekonomiya natin, talagang mapipilayan kung hindi sapat ang supply. Ito rin yung kinikwento ko ng isang araw, nag-uusap-usap kami ng mga kakilala ko, no? Sabi ko, kahit tumaas pa yan ng 200, 250 or kahit 1,000, necessity kasi yan Parang bigas yan Tayo mga Pilipino, hindi pwedeng mabuhay ng walang bigas. Bibilin at bibilin natin yan. It's just that, maghihirap tayo. Diba? Kasi necessity yan I-let go mo yung ibang necessity para doon. Kasi major necessity yan. Actually, needs natin yan. Hindi yan wants. Hindi yan luho. Hindi yan Louis Vuitton na bag. Pwede mong, wag mo na bilhin, etc.
Ang langis, kailangan natin yan. Gasolina, pagpasok. So, importante may sapat na supply. Supply pa lang pinag-uusapan natin dito, ha? Hindi pa natin pinag-uusapan ng presyo. Kasi kahit mahal yan, kahit 200 yan, bibilhin yan as long as may supply. Pero kahit 200 yan, kung walang supply, anong gagamitin natin? Nagigets nyo yung punto ko? Dalawa yan, ha? Supply at presyo. Konektado yung dalawa na yan. Pero kahit mataas ang presyo, bibilhin pa rin natin yan, uusad pa rin tayo, tatakbo pa rin yung ating ekonomiya. Yun na lang, may pagkalugi at masakit. Pero kapag walang supply, hihinto yung ekonomiya, hihinto yung takbo kasi walang supply eh. Paano mo papandar yung makina kung walang gasolina? So itong nangyari na ito, malaki po ang tiwala sa gobyerno ng Pilipinas ng Iran. Thank you na dyan si Presidente Marcos. Alam mo kung bakit? Kung galit ang gobyerno ng Iran kay Marcos, hindi naman maasahan yung presidente na yan. Traidor yan, taksil yan, sirang-sira yan sa international community. Hindi tayo papayagan na makadaan dyan sa Strait of Hormuz. Di ba? Ibig sabihin, nagtitiwala sila. Si Marcos ang nakaupo eh. Oy, paano ko si Digong yan? Di natin alam. Kaya very effective yung friends to all, enemy to none foreign strategy eh, ng ating presidente, no? Hindi porket kakampi mo yung Amerika, awayin mo na lahat ng kaaway ng Amerika. Di ba? Hindi pwedeng ganon. You decide on your own. Di ba? Yan ang style ng ating presidente, which is, it's bearing fruits. Namumunga ka, coffee. Basahin natin yung detalye nito at yung statement mo ng Department of Foreign Affairs. In fairness, sa DFA, ang ganda ng ginawa po ninyo dyan, ha? Breaking, Iran allows passage of Philippine flag vessels. The Department of Foreign Affairs says that Secretary Teresa Lazaro's phone conversation with Iranian Prime Minister. Wow! Wow! Prime Minister mismo ng Iran ang nakausap po ni Secretary Lazaro. Si Sayed Abbas Wait lang. Sorry for the mispronounced words, ha. May hirap kasi eh. Prime Minister Sayed Abbas Araghchi. Prime Minister Sayed Abbas Araghchi. Yung kanila pong pag-uusap resulted in, and I quote, stronger bilateral cooperation in all fronts. Hindi lang sa langis ka coffee, no? Hindi lang natin sinasabi dito na yung kanila naging pag-uusap, pinaka-focus lang doon sa pagdaan ng mga Philippine flag vessels just sa Strait of Hormuz. In all fronts po ito. Lazaro stressed that this development is a win for the country's energy security as the Philippines imports most of its energy sources. Yun ang pinupunto ko kanina, ka-coffee, energy security. Kasi, sige, pag-usapan natin yung inventory. Ibig sabihin yung stock natin. Yung stock natin ng langis. Tiniyak po ng ating presidente na sapat po yung ating supply all over the Philippines, sa buong bansa. Sapat po yan hanggang katapusan ng Hunyo. Mataas po yung buffer na yan. Malaking bagay po yan kasi by standard, ang buffer stock po sana natin ay 30 to 45 days. Ibig sabihin po, dapat hindi ka mawawala ng stock, no? Hindi yun nabenta sa merkado, no? Stock mismo, parang bigas yan eh. May stock tayo ng tatagal. Kung lahat tayo, ang assumption dyan, lahat tayo bibili, lahat tayo gagamit. Yung reserve mo, yung inventory mo, tatagal hanggang 30 to 45 days. Pero yung sa atin po sa kasalukuyan, enough hanggang katapusan ng Hunyo. Ibig sabihin, April, May, June. 90 days, di ba? 3 months po. Mautak din yung ating presidente eh. Mautak yung gobyerno ng Pilipinas eh. Inunahan na yung ibang bansa. O sige, mag-angkat na tayo. Ka-coffee, mahal naman yung inangkat mo. No choice ka. No choice ka. Kesa walang supply. Diba? Hindi naman ginusto ni Marcos yan eh. At least, may nahuhugutan ng pondo. Na isang araw lang, natin lang ito, no? For the sake of conversation lang, I'm not confirming na totoo ito, no? Bakit ang dami daw ng pera ng Pilipinas? Hindi ba tayo naubusan daw? Kasi wala ka naman narinig na ng utang eh. Hindi kagaya ni Digong naubos yung pera, di ba? Ng COVID. Mangungutang. Hindi na nga, ay nako. Sorry ha, mahahaba itong discussion na to. Kumpara natin, nalilito na ba kayo? Ang dami ko sinisingit na idea, no? Kasi connect sila, no? Para may context. Noong panahon ni Digong, ganito yun, no? May mga programa tayo, di ba? Pinahinto niya lahat ng programa na yan. At yung budget, i-realign sa COVID response. Ibig sabihin, walang budget yung COVID response eh. So yung budget, halimbawa, infrastructure projects, ilagay natin yan sa COVID. Ang punto, may budget na para sa COVID response. Pero ang ginawa ni Digong, alam mo kung ano? Di ko lang alam ha, kung familiar kayo dito, no? Nangutang pa sa ibang bansa. At alam mo kung ano yung dahilan kung bakit nangutang para sa COVID response. Ka-coffee na doble pala yun. Correct. Na doble yung budget sa COVID response. Kasi meron ka namang budget eh.
Para sa regular programs na pinatigil mo, nilagay mo na sa COVID response. Nangutang ka pa kasi dinahilan mo, may pandemic, nangutang ka pa, nilagay mo rin sa COVID response. Doble-doble yung budget sa COVID response. Doon nagka-issue ng formally. Diba? Kasi yung bidding, wala nang bidding eh. Maraming nilift sa polisiya. Anong connection niya ka-coffee sa sinasabi mo na bakit parang ang daming pera ngayon sa Marcos admin? Again, hindi ko kino-confirm ito ha. Pero sa usap-usapan lang natin. Baka ginagamit na yung Marcos wealth. Yung kayamanan ng mga Marcoses na ang ginagamit dito. Di ba? Naglalabas ng pera. Tingnan mo ha, kaliwat kanan ha. Kaliwat kanan ng projects, tinutulungan. Kaliwat kanan ng pagbibigay ng suporta, ng ayuda. Di ba? Saan kinukuha yung pera? Yes, sa gobyerno, meron. Pero kung panahon ni Digong yan ha, nangutang na yan. Pero di ngayon, may naririnig ka ba na nangutang na malaking halaga para sa oil crisis response? Wala. O baka nga ginagamit yung Marcos wealth. Napakayaman ng mga Marcos. Bago pa man maging presidente, si Marcos Sr., mayaman na yan, napakaraming ginto na. Again, ito po ay usap-usapan lang po namin. I'm not confirming, ito ay official na ginagamitan na po ng Marcos wealth o yaman ng mga Marcoses, itong mga responses o itong mga humanitarian activities para tulungan yung ating mga kababayan. Pero ako, naniniwala ako 100%, 1,000%. Sabi pa ni Toby Chanko, 1,000,000%. Personal na pera ni Marcos ang ginagamit niya sa ilan niyang aktibidades. Yung mga bigay-bigay na tulong, personal na pera niya yan ng kanyang pamilya. Paakin lang yan ha. I'm not saying that's official, no? Iran, balik tayo sa balita, no? Lazaro, si Secretary Lazaro ng DFA, stressed that this development is a win for the country's energy security as the Philippines imports most of its energy sources. Iran will now allow all Philippine flag vessels and seafarers, mga seaman, no, to pass through the Strait of Hormuz with, and I quote, unhindered, safe, and expeditious, end of quote, passage. Makakadaan daw po yung mga Philippine flag vessels. So, halimbawa, yung barko ng Petron. Example lang yan ha, yung barko ng Caltex o PNOC o barko ng Pilipinas, basta may bandila po yan ng Pilipinas, okay, go, makakadaan na po kayo. Hindi nyo na kinakailangan umikot ng napakalayo, etc. Makadaan na po kayo. O kung langis po yung laman yan, mabilis makakarating sa Pilipinas. Hindi lang yan, maging mga seafarers natin, mga seaman, at least kahit papano, mas secured na. Mas kampante na yung ating mga marino, okay, makakadaan na kami dito ng ligtas. Kasi noon talaga, actually last weeks, 2 weeks, or during this entire war season, no, just sa Israel, itong Israel-Iran-US war, maraming nangangamba mga Pilipino na baka misidentify sila, bombayin sila, paulanan sila na kung ano-ano, etc. Di ba? Ngayon po, ligtas na po silang makakadaan. Magandang development po ito. Malaking development po ito para sa bansa natin. Again, security ng langis. And even mga fertilizers kasama dito sa napag-usapan, no? Thank you sa gobyerno ng Iran. Again, hindi natin kinakampihan ng Iran, hindi natin kinakampihan ng Estados Unidos, hindi natin inaaway ang Iran, hindi natin inaaway ang Estados Unidos. May bilateral agreement tayo with each country. 'Di ba? Hindi ito kaaway ng kaaway mo, kaaway ko na rin. Kakampi ng kaaway mo, kakampi ko na rin. Hindi ganoon ang pulisiya ng ating presidente. Tingnan mo, maganda po yung bunga ng pakikitungo ng gobyerno na ito ni PBBM sa gobyerno ng Iran. Thank you sa government ng Iran kahit papano, no, sa safety ng ating mga marino at sa safety ng delivery ng mga langis, fertilizer products at ng iba pa po na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. Komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. Syempre, bad news yan sa mga dilis dahil ang mga dilis gusto nila laging negative. Yung mga nasa comment section, don't forget ha, comment. Paki-like na rin po itong video na to, paki-share na rin po kung gusto po ninyo, at follow na kayo sa Facebook. Kung napapanood mo yung video na to sa YouTube, subscribe na po kayo, click yung subscribe. Kung sa TikTok nyo po ito napapanood, click nyo na po yung subscribe. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo, bye-bye.